Ayun, welcome back sa ating channel mga kaibon at kapabo. Ayan, ganyan po ako mag-alaga ng sisiyo ng ating mga pabo. Ayan, nung una yung medyo malalaki dyan, 1 week old na yan, sinamahan ko ng mga manok na dalawa. Nung maliliit pa sila, hindi pa marunong kumain. Dahil mas yung mga manok marunong na kumain, binili natin sa kapitbahay. Hanggang natutong kumain yung mga week old, yun yung medyo malalaki. Ngayon yung maliliit na yan, bagong pisa, ilang araw pa lang yan, siguro pangatlong araw pa lang, ang nagturo naman para kumain sila yung mga week old natin. Ayan, ngayon marunong na silang kumain. Ayun na sila ngayon. Ganyan natin alagaan yung mga sisiw natin. Tapos ang pakain sa kanila, umaga, mga bandang alas 7 o kaya alas 8, pinakatanghali na yun. Pagdating tanghali, kakain uli sila. Tapos sa hapon, tsaka yan sa gabi, kahit gabi pinapakain natin yan. Marunong na kumain. Ganyan natin sila alagaan. Lumaki na nga itong manok kayo. Pero siguro mga ilang araw na lang, pag medyo kasi medyo pag kumakahig yung mga manok, malalaki na tumitilapon yung mga bagong sisiw. Kaya siguro pagkano pa, baka pagalain na natin yan. Total matitibay na yan, dahil nung binili ko yan sa kapitbahay, yan, gala na yung mga sisiw na yan. Yan, takot yung iba sa cellphone. Pero kanina nagagawan sila sa pagkain. Ayun yung week old, mga 1 linggo mahigit nyo, wala pang 2 linggo. Tapos yan yung bago, yan yung maliliit, mga 3 days to 4 days yan. Bilis na lumaki. Yan. So ginawa natin dati to, sarado to. Pero nung isang beses lang ako nabuhayin ng marami, ginawa ko yung mga sumunod na ililagay ko, dahil sarado, medyo mabilis nagkakasakit yung sisiw. Pinapag-aralan ko sa kanila. Nung una okay, nabuhay lahat. Tapos yung mga sumunod, kasi dati close na close yan, pati itong harap. Ang nangyayari, parang nakakabuhay tayo siguro sa 15, 10, ganun na lang. Ginawa natin, binago natin setup, pinopen natin itong harap para yung ventilation ng singaw ng init sa loob, tsaka yung dumi nila. Siguro isa yon sa naging sanhi, kaya nung madalas tayong ngayon sinubukan natin para may labasan ng singawan. Ayan. Dati kasi dito lang, maliit lang, sa babaw lang, butas. Ayan, ngayon, ayan na, inopen ko yung harap para labas agad yung, hindi sila masyado nasusuffocate sa mga init sa loob. Kahit pa paano, sumisingaw agad. Ayan, ito nga pala yung ilaw natin. Ayan, maliliit pa sila, medyo nakababa pa. Dahil pagdating ng matutulog, magpapahinga sila, kaya sila nagkukumpulan. Kaya nandiyan nga yung pagkain natin, para kahit nakaupo sila, kumakain sila. Yan. Ayan, pag medyo lumaklaki na yan, nauuntog na sila, itataas-taas natin yan. Dahil pag nauuntog sila minsan, kaya tinutukan nila minsan yan, mabilis mapundi. Yan, kaya pag tataas natin yung ilaw na yan. Ganyan lang guys ang pag-aalaga ko sa ating mga pabo.
Ang laki na nung ano, parang biglang lumaki yung sisiw na ilim. Dati konti lang nilaki na dyan eh. Mas matatako kasi sila eh. Kaya kailangan ano. Yung pabo, hindi naman sila ganun katakaw. Kaya lang, parang mayat maya gutom. Parang hindi sila nakukontento ng isang kainan lang. Kaya ang pakain natin dyan, umaga, tapos may tanghali, may merienda, may hapunan. Ayan, bago matulog, kain uli sila. Sa tubig naman, salitan, may vitamin, tapos pag naubos, plain water, pag naubos, balik sa vitamin, ganun lang. Ano, laki na nung weeks old natin, no? Isang linggo lang yan. Isang linggo, tsaka mga 2 araw siguro, 3. Ito yung maliliit eh. Asan na ba yan? Yan yung maliliit eh. 3 araw, 4 na araw pa lang yan, no? Parang humahabol na agad ang laki. Kakatuwa. Yan yung manok. Yung manok, matitibay na talaga yan. Gala na yan eh. Ayan. Ito nga pala yung mga ibon natin. Ayan. Ito na lang laman sa flight cage natin. Tapos yung iba nandun. Kakatail pa tayo. Puro Project Ino tsaka Project PF na lang. Ayan. Mga nasa nest box sila. Gabi na kasi. Meron pa rin tayo. Ayan. Yan pang ibon natin. Hindi na natin mapapakain bukas na yan. Dahil iba naman ang kain ng iwan. Hindi katulad ng pabo. Itong mga pabo eh. Parang konti naman sila kumain. Pero kailangan mayat maya. Parang mabilis magutom. Yan sila. Yan o. Pati malilit. Nakipagagawa na. Sana ano, makalusot lahat para pag pinakaulan natin, dami nakakatawa yan pag ano eh. Pag pinakaulan mo marami sila. Paubos na yung pagkain nila, bukas bibili ulit ako. Yan. Yan ngayon. Yan ang pinagkakabala natin ngayon guys, pabo tsaka ano, ibon. Pero mas nakatutok tayo ngayon dito sa pabo. Medyo kahit pa paano eh, kumikita tayo rito sa pabo. Ito ano, nakaraan lang. Kapon, nung isang araw. Oo, tama, nung isang araw. Kapag-out tayo ng 5 piraso. Kahit pa paano, maganda-ganda ang kinita natin doon. Mabilis naman sila lumaki. Saka meters lumalaki sila, nagmamahal. Sisiw pa lang, maraming gustong bumili. Kaya lang, hindi ko binibenta ng sisiw siya. Hindi ko na-out kasi nga, lugi ka. Kasi magkano lang naman bibili na yan pagka sisiw eh. Eh mabilis naman lumaki yan. Ay, malalakihin ko na lang muna. Pwede mo naman i-out na yan, mga 3 months. So, medyo maganda-ganda na presyo niyan. Pero yung pag sisiw pa, lugi ka eh. Para mo pinamimigay eh. Eh ang pabo naman, hindi naman sakitin yan. Kailangan lang talaga sa pabo, meron kang pwesto, paggagalaan. Mabilis lumaki paggala eh. Pag nakakulong naman kasi, masyadong ano sa patuka, magastos. Kasi nakakulong nga, hindi katulad pagkagala. Nakakakain sila ng mga dahon-dahon. Kaya mas mabilis silang lumaki. Ayan guys.
pinakita ko lang sa inyo kung paano natin inalagaan ang ating mga sisiw na pabo. Ayan, kahit gabi papakain tayo. Ayan guys, maraming pong salamat. Hanggang sa susunod po, i-update ko kayo doon naman sa may mga pina-incubate natin na na mga itlog ng pabo. Yan, kailangan natin kasi makapag-produce agad ng mga sisiw. Kaya gumamit na tayo ng incubator para mas mabilis natin maparami sila. Yan guys, doon sa mga bago pa lang po sa ating channel, please like and share at mag-subscribe na rin po kayo. Pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Salamat po.